our beloved Boss Mike Cervera. Aralin yung maigi tong ipi-play ko na ito, ha? Kasi hindi ko na to uulitin, ha? Oo, ha? Hindi ko na uulitin to. Easy lang kayo dyan. Pasok. All right. Well, joining us this morning on Hot Copy, we have with us, this is going to be a very colorful discussion. We have Senator Amy Marcos. Bakit? Bakit? Nandyan nga. Ayan, kikita nila si Manang Amy ko. Naloko na. na. Relax lang kayo. Sige na, pasok. Pasok. Senator Marcos, good morning to you. Yes, good morning, Karen. It's nice to see you're still here in the Philippines. Well, first of all, congratulations. Akala ko magmamigrate ka pag nanalo ang Marcos. Hoping always for the best for the country. Plastic! Plastic ka, Karen, talaga. Di ba itong mga ito, pag daw nanalo ang mga Marcos, magma-migrate sila. Magma-migrate daw si Karen kasi nga hindi niya gusto itong mga Marcos. Ngayon nanalo. 31 million yung bumoto. Paano ngayon 'yan? Kita nyo kung paano pumahaya ang luma lang nga, kaya nga. Alam nyo, balikan natin yung luma na sinasabi ni Manang Amy ko para makakonek kayo sa mga gusto kong sabihin sa inyo. Eto na. Nako, eto na, ha. Huwag kayo muna kayong magagalit. Eto na, pasok. Proclamation, you were interviewed and you said how grateful you were that your family's been given a second chance. What would you say to critics, Senator Amy, who say this redemption, this absolution comes with your family, possibly whitewashing history? Napanalo na nga eh. Ayan na nga yung sinasabi ko eh. Ano daw masasabi? Sa mga sa mga basher ng mga Marcos, sa mga anti-Marcos na binabago daw yung yung history, yung mga kung ano-anong mga kasalanang binibintang nila na parang si Maharlika, ganon. Ang nagbibintang ano nga ba masasabi ni Manang Amy ko doon? Tingnan nyo, pakinggan nyo to, ha. Pambira kasi para sa akin, yun na yung patunay na wala namang naniniwala sa mga propaganda ng mga dilawan noon. Na ngayon, tumahimik sila. 'Di ba? Tumahimik sila. Or revising history. Kita nyo? No, I don't think that's our effort at all. We will not revise anything. Yun, Walang nire-revise, walang binabagong istorya. Ang sana maliwanagan ng isip nyo. We will do is to also make public what we know, our side of the story, which we have perhaps been remiss in not telling, simply because we were so scared of traditional media, of all the abuse, the diatribe, the insult. So hindi na, naging tameme na. We'll just tell our side of the story as best we can. I think you mentioned the Len series, the Kape Chronicles online. So that was my way of answering issues. I just couldn't let it go. I would need to answer issues because a lie told 1,000 times becomes the truth, and that is a dangerous proceeding. So you did not join the campaign. Actually, I didn't ask you on the air, but I asked you off the air. Did you... Huwag nung awayin si Argo! Naaway niyo si Argo eh. Ang bira kayo, Busabos, kampihan mo si Argo. Criticism also for that. Senator, yes, great I deal. wanted to say, to be fair to your brother, he never criticized anyone during the campaign. Kailan ba nag-criticize? Si Pangulong Bongbong Marcos kahit nga ngayon eh.
Binabalahura ni Duterte eh. Oh, gumanti ba? Boss, gumanti. Anong gumanti? Hindi yung ganti, yung fentanyl, hindi naman ganti yun eh. Oh, ano lang ni Pangulong Bongbong Marcos yun, biro lang. Oh, na dahil siguro sa fentanyl, 'di ba? Kaya itong si Duterte nahihibang. Pasok. Yes, I think that is correct. And that's his style. Mabait ang kapatid ko, but Mabait daw yung kapatid niya. Siguro naman, mamahalin nyo na si Manang Aimee ko. Ha? Oh, mabait daw yung kapatid ni Manang Aimee. Wala namang iba, di ba? Sino pa ba ang kapatid niyang sinasabi niya na iba? Si Pangulong Bongbong Marcos yung Boss Mike. to me, it's very, very important to answer issues, to meet it head on. I mean, this is after all Head Start. Hindi Siyempre, head onin nyo talaga yung mga issue. Sagutin nyo, ganun. Si Manang Aimee sumasagot. tayo papayag na palusutin. But at the same time, Hindi papayag si Manang Aimee na palusutin yung mga yan. I think it's also Filipino political tradition that we have satire. You make fun, you take it. Ibig sabihin, normal lang talaga yung mga ganyan, yung batikos-batikos. Normal lang yung gumamit ng aso, tulad ni Maharlika, ni Banat Bay. Okay lang yan, Okay, pasok. In jest, but at the same time, it's important that issues are ventilated and are known. And 80.7 million agreed. Ang dami-daming nanood. Ang daming nanood doon sa saan ba yun? Yung Made in Malacanang niya siguro yun. So that was great fun. Okay. All right. Anything you want to add, Senator Marcos, before we go? Yes, I'd like to add. Makinig. Eto na. Makinig na kayo, makinig. Also that we gave a lot of AIX, ayuda. Ano daw yung mga pinamimigay at ipamimigay. All the tupad. I will continue to work with the new administration to make sure that the poorest of the poor get their fair share. Tutulong daw siya sa bagong administrasyon. Kundi sila naman yun. Diba? Na ano pa? Whether it's stipends and subsidies in the rural areas or the 40% poor in Mindanao, I'm very, very deeply committed to mitigate. Yung mga pinakamahirap daw sa Mindanao. Ayan ikinumit niya na. Nangyari ba? Kayo, alam niyo yan, nangyari ba? Yung sinasabi ni Manang Aimee ko? Anong ginawa ni Pangulong Bongbong kamakailan? Namahagi ng mga lupa. Nandiyan ba si Chris Ulo? Namahagi ng mga lupa. Sino, Boss Mike? Si Kuya Bongbong. Diba? Si Kuya Bongbong ko, si Manong Bongbong ko, abay namahagi ng lupa. Nangyari ba yung sinasabi ni Manang Aimee ko na gusto niya mangyari? Yari, di ba? Sige, namigay ng lupa. Lupa. Titulo ng lupa. Siyempre, may lupa din yun. Ulit. Whether it's stipends and subsidies in the rural areas or the 40% poor in Mindanao, I'm very, very deeply committed to mitigating or even ending poverty. It's ambitious during these times, but I'm one of those people who believes that extreme hunger and poverty can be ended in our lifetime. I'm not giving up, and I have 31 million votes behind the Marcos family that seem to believe the same thing. Bola lang. Kaya ayoko. Kaya ayoko itong tinatopic kasi nagagalit kayo Ikaw, Manang Aimee, magpakatotoo ka na. Manang Aimee, sabihin mo na nga ang totoo. Oo.
Abay, gulpi sarado ka na eh. Tuloy-tuloy ka pa. Manang Aimee, ulitin ko magpakatotoo ka na. Kasi kahit na ano nang sabihin ko sa mga taong galit sa'yo, ayaw nang maniwala eh. Nako, sabi ko sa inyo, magbabago ang lahat ng pananaw nyo pagdating ng tamang panahon. Parang sabi nga ni Aisha pagdating ng panahon, baka kayo ay boboto pa rin. Di ba? Sir Vera po, lagi nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa. Pwera lang sa mga nuknukan ng tanga mangmang bobo, na mga DD shit, na walang alam. Okay? Mangmang nga, Boss Mike Siyempre, laging ipagdasal natin ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.